Hirap ang damdamin ni Daddy Tutan. Hindi ka pa makamove on? Ang hirap, ang hirap mag-move on. Parang traffic sa EDSA. Mga kapandayan. Uuwi din yun naisipin mo. Okay. Ano Ito yan? sila. Gutom na gutom na naman sila. Mga ibon natin na parang ginugutom naman. Hindi naman. Ito guys, kagabi, Dapat tayo hanapin yun siya. No? akala ko nag-overfly na. Ito si Tamira. Ay, Tamira. Lahi ng ibon ni parang Kobilop. Hinanap ko siya ng hinanap kagabi. Nakatatlong balik ako sa flyer. Nung pangatlong balik ko sa flyer, hindi ko rin talaga siya makikita. Kasi nandun siya sa tuktok mismo. Mismong tuktok ng mga ano. Nag-iisa. Hindi ko siya nakita. Ito si Tamira. Ang kapatid nito, si Stencil. Lahi po ng ibon ni yan. Si Stencil po, may deformation sa nguso. Hindi ko po masabi kung bakit nagkaroon ng ganito. Parang ano. Pero sa tingin ko to, sa pagkaroon ng niya ng ano, ng bullets. Hindi ko alam kung makaka-recover pa to. Pero malakas naman siya kumain. Oh, malakas naman siya. Tingnan nyo guys. Ayan, siya tumaka. Ayan nyo lang. Oh, malakas siyang kumain guys. Hindi ko naman nakikita na abnormal yung nguso niya na yun. At yun po ano. Parang ano, parang bingot. Bingot naman. Ano kasi, nakaano. Parang ganun yung aso eh. Tawing. Nakatawing yung ano niya, yung nguso niya. Pero malakas siya kumain guys, kahit tingnan nyo. Ay, pag ano. Okay. Ang ibon na paborito ni Mami Tutan, ito siya. Si Cookie. At naka-CFL siya guys. Malaking bagay to na naka-CFL siya. Para kahit pa paano, alam natin yung magiging laban niya sa South. Isa siya sa may dala-dala ng ano natin na Pag-asa. Na akala ko ang Pag-asa nasa Dasma lang sa Imus. Meron na rin tayong Pag-asa rito sa karera ng Kalapate. Ito naman pong hawak ko. Ito po si Miss Tapia. Pinangalanan ko po siya dahil sa nagregalo sa atin si Robert Estapia. Shoutout sa iyo, pare Robert Estapia ng Wawa 3, Rosario Cavite. Ito po, sabi niya sa akin na sana makatulong bilang isa sa mga reinforcement natin na breeder. Naka-club ring din po siya, saka clip ring na itim. Iniisip ko lang na sa tuwing ating makikita ang mga ibon natin na ganito, may pagkakamali po talaga si Daddy Tutan na nawalan tayo ng ibon sa Victoria. Pero hindi yun ang katapusan ng wakas. Ang wakas po, nasa kawit yan. Meron ding wakas 1, wakas 2. Pero hindi pa po, simula pa lang po to. Dahil magsisimula na ang training ng South. Malaki naman ang chance natin dahil marami pa tayo panlaro. Meron tayong nanganganib na 4 na singsing ng CFL. Tignan natin kung meron pa tayong magagawang paraan. Tsaka one day, uwi din yun sila. Alam ko yun. Mami Tutan. Iba ang loyalty ng ibon natin sa loyalty ng nakita natin. Iba. Ang ating mga ibon, pagka nanginginig, bibigyan po natin ng dexamethasone. Ang ating ibon na si Red Stencil po, nakita ko na medyo medyo hindi po nanginginig. Watery. Watery yung isang mata niya. Ito pala. Ayan, medyo nagpo-form na, sisimula na ang pamamaga ng mata. Kaya lalagyan na natin siya. Mura lang po to guys.
Ang ating murang-mura lang po to. Ang itsura niya parang pills. Pero ayan. Ayan. Napaka Tura ng parang fish. mabisa po talaga siya, guys. Opo. Mabisa talaga. Ganyan ba ang fish? Mabisa pong remedy yan sa mga nanginginig na ibon. Watery ang mata. Pansinin niyo po itong dalawa na to. Yan po si Pulanggi, yung blue bar. Ang malaki po si Jumbo. Kasi kung maliit yan, hindi po Jumbo ipapangalan ko. Sorry. 12 pa yata ang laway. Okay. Ang ating mga ibon, pag nakita ko na nanginginig, matik. May nararamdaman yan. At hindi sila marunong magsalita, kaya tayo na mismo bilang daddy nila, bilang master nila, sila mismo makakatuklas, tayo mismo matutuklasan natin na may nararamdaman yung ibon. Kaninang umaga may nakita ako. Be always observe. Observer tayo, nakikita natin. Ayan, ayan ang ganda ng pamamara ko ni Jumbo. Ayan. Aba. Oh, sige. Okay yan. Okay yan, magandang sign yan. Sige. Ang ating mga ibon, parang sila lang ang mangingitlog ngayon Saka ito, tahimik na tahimik si Milo. Ayaw makisalo sa pagkain. Kailangan ito, kinakausap. Oo. Ang isang tao na may problema, walang pinag-iba sa hayop yan. Kailangan ng counseling. Kunin mo nga smile. Kailangan nila ng abogado. Kailangan natin ng makita sila. Dahil sa bawat galawan nila, Lalambing ni Luis. sa bawat galawan nila, hindi natin ito sinama sa Victoria. Dahil namamaga po ang puwit niya yan. Magang-maga na po ang puwit niyan. Kaya anytime, ayan, yan. Bubuga po ng itlog yan anytime. At ito po ang ating ibon na Kung wala siyang nararamdaman, titingnan natin niya yung sticky, may sipon. Wala, hindi siya sticky. Ibig sabihin, siya, nakikiramdam siya kung manganganak na siya. Ito siya, ang ating ibon na si Milo. Balik na siya din. Ang ating pag-ibon, guys, talagang may kasalanan din ako minsan-minsan. Pero yung kasalanan na yon, pagkakamali sa eagerness, sa deep eagerness na gustong-gusto ko talagang maglaro sa norte. Ginawa kong way na maitos yung ibon natin sa part ng sa ibang club. Pero hindi po ganun kapalad ang nangyari. Kaya sa isang fancier, siyempre napakasakit nun. Bilang kanilang daddy, naisip ko rin na sana pakawalan na nila. Tama kabalik dito. Hindi natin masabing ganung bagay kasi talaga pong masakit na katotohanan, talamak po ang lambatan. Lalo pa ngayon, iba ang sinikat, ang popularidad na nangyari sa racing pigeon na sa Pilipinas. Kakaiba ang pagtanggap ng mga tao sa pagtuklas, sa ganda ng palaro, sa ganda ng pepremyuhan, sa ganda ng mga nakukuhang pagkakataon sa karera. Napakalaking nag-famous, nag-popular ng karera ng kalapate. Sa ating kaalaman, bilang kaalaman natin, i-share ko lang na nagsimulang racing ng kalapate sa China. China po talaga nagsimula yan, batay sa history. Pero ang nagpaganda ng mga gamot at bigayan, mga genetic niyan, dito sa Netherlands, saka sa Germany. Pero nauna po Netherlands magpalaro ng mga racing sa
bansa nila na pinayagan nila. Pero ang isa pang magandang history, 1831 na nagkaroon ng isang hero na kalapate sa France, si Cher Ami. Nakapagligtas siya ng 200 mahigit na sundalong Amerikano na nakulong sa gitna ng battlefield, na hindi po chismis to. True. Ito po ay katotohanan lang. Na Cher battle Ami. po sa So kung magkaroon tayo ng pangalan yan, Ibon. Cher Ami. pwede yun. Sa tingin ko babae kasi pagka Cher Cher Ami. Ami parang parang amor na parang mahal mo yung isang mahal ganun sa salitang princess. Pero sa search ko muna. Kasi mahirap naman na sabihin natin na Yan, nabanggit mo sa akin si Cher Ami. Ang history Grachi. niya, no? isa siyang Siyang kalapate. paghatid ng Tagapaghatid po siya ng ng sulat para sa Galing. pag-uwi niya sa kampo. Galing. Eto nga pong pagkakataon na damage siya ng sa gitna ng pero sa gitna ng labanan namatay siya, naihatid naman niya yung mensahe. Kaya ibang heroic history ni Cher Ami. Kaya Magkaroon tayo ng iisip Ibon. ko, lagyan ko din ng pangalan dito. Maglagay tayo ng pangalan. Pagka Cher Ami. siguro, magkaroon tayo ng isang paborito pa dito. Bukod sa mga nawala nating ibon. Okay lang, pero Sana bumalik naman sa loob. sila. Kasi Bumalik naman kayo. ganun talaga. Ito po si Milo. Hi, Milo. Sana magkapisa na siya. Kailangan Si nga pala, si Red Stencil, anak po ni Milo sa ni Luis. Para po sa kaalaman ng ating manonood. At sa mga subscriber natin dyan, thank you so much. Sa mga followers on FB, sa Mandy Mantes, paki-search nyo lang po at keep on following. Saka thank you so much sa ating mga star friends sa Reels for Reels. Salamat po. Ang ating mga ibon na to, sadya po talagang Pinapawin ni pinababalik siya doon sa pwesto niya. Oo. Basta tandaan nyo lang po, mangarap lang tayo ng mangarap dahil libre lang yan. Sadya po talagang ganito kahirap ang maging isang fancier pero pilit natin kakayanin. Ang karera po, nalalapit na talaga, karera ng sako. Kaya sana makapagpahabol po tayo. Sa tingin ko, magiging 3 months, 4 months ang ibon natin pagdating ng Pwede pa yan. kakayanin pa siguro. Mga Quezon or Bicol area. Toast na lang tayo ng toast. Simula tayo mag-toast. After nito makita ko na healthy na ulit sila. Sige. Bye! Salamat po guys. At Grachi, Shukran, Arigato. Salamat po sa inyo lahat. Nakikita ito ninyo ang kalungkutan sa mukha ni Daddy Tutan, pero meron pa rin tayong dahilan para ngumiti. Umpisa pa lang. Dahil binigyan tayo ng buhay ni Papa G na gumising sa araw-araw. Isang bagay na yon na dapat natin ipagpasalamat. Regardless po sa mga reliyon na meron tayo sa kapwa nating pansier, sa mga kalapatids natin dyan, hindi po ako nagpo-promote ng anumang reliyon. Isa po ang Katoliko at manatili po ang Katoliko. Maraming salamat po.